Alright, we're back at it again for another video, for another vlog. Gwyneth Sarneches is always like that. Another vlog. I'm just like, wow, cool. Alright, anyway guys, this is our second attempt of doing this. Actually, this is my third attempt doing this live video with Gwyneth Sarneches. But anyways, I am going to open my guest request so that she's going to be with us tonight, and I am going to invite her and see the result. Hopefully it works this time. So as you all know, this thing that I am doing right now, collaboration with all the influencers that you guys idolize or guys know, you guys love, this is to help all the people back there in the Philippines that's been destroyed by the Typhoon Rolly and Typhoon Ulysses. So, Typhoon ina. Ganon, nakakagayamot eh. And yun nga. And habang wala siya, kakantahan ko kayo. Para lahat makaka-relate dun sa mga namatayan ng pamilya. Condolences pala dun sa mga namatayan ng pamilya. And mga miyembro ng pamilya. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Alright. Hi, Gwyneth. Better. Yes. My God, sis. My God. Okay na Isihan siya. ko lang yung pagpasok kasi ang pangit ng internet ko. Ang pangit ko ngayon. Gwyneth, ang ganda mo. Sis, patulog Patanggal na ako, please. Patanggal ng salamin. Pakita. Patanggal ng salamin. Sorry. Pakita kami. Malaki na yung earbuds ko ngayon, di. Wag Ano naman. naman? Ito naman. Tanungin niyo na lang ako. Baka gusto niyo ako yung hot seat habang nandito ako. Alright, sige ganito. Hot seat tayo with Gwyneth Sarneches tonight para talagang interesting. Si the motherfucking level. Ay, gano'n. And let's speak English, no? Kasi Gwyneth Sarneches is a spoken ballad from Australia. Right? Sydney, Australia. Yes. Gano'n. Right. So, oh my goodness, I'm not prepared. So I need to speak like speak. Hugo, you talk. You talk, we talk. Hi, everybody. We talk. How's everyone, diba? So, Introduce yourself, Gwyneth, by the way. I'm Gwyneth Sarneches, 19 years old, probably broken-hearted or maybe taken. Paano? Hindi. Ang gulo, taken. Tapos ano ba? Ano ba talaga? Secret. Guys, ask us for some hot seat topic, ganon. Ano Ayan, daw? sasagutin ko My lahat. English is so spoken in dollars. No filter. Something No about filter her, tayo. something about Gwyneth, or something about us, ganon. No filter So, tayo as of now. Right. And Gwyneth, para saan nga ba itong ginagawa nating FB Live? Okay, so basically, this live is for the people na naapektuhan ng typhoon. As you guys all know, especially Cagayan Valley and the other places na naapektuhan. So, we're trying our very best as influencers to be able to help out those people as much as we can. Kasi talagang at this moment sila yung may kailangan ng tulong natin. So, we're trying our very best. As an influencer, I feel like it's our job to influence people, to help others that are in need. Yan. Right. Oh my God, humina yung signal niya. Makisama naman sana yung Converges, no? And Gwyneth, ito nga sa hot topic na tayo. Ano masasabi mo dun sa mga influencer na sinasabing influencer daw sila, pero hindi naman talaga ka-influence yung mga ginagawa nila? Oh, pak. For me, ba't pa kayo nag-influencer? Drop name. Joke lang. Pero ayun, you know, feeling ko talaga, lahat ng influencers
please lang, tayo magtulungan para maka-influence sa mga tao, para makatulong. Kasi as of now talaga, alam mo yun, hindi lahat talaga tumutulong as of now. Tapos for the influencer na meron pang mas mataas na followers as the others, sana kayo rin yung mag-make ng effort para makatulong sa iba. Yung mga ayaw tumulong, ba't pa kayo naging influencer if you don't even wanna influence other people to do a great thing for others, diba? Ano, Right. puro na lang tayo yabang. Wag naman, please. Huwag kang galit. Sorry po. Ang cute. Ang cute yung magalit. Yung parang alam, natatakot ka na pero ang cute niya kasi. Kaya parang gusto mong, ano, joke lang. So, sobrang Yung, cute. Tignan mo. Sinaktan na lang ako ano, ng ganun-ganun. Char. ganon. Bakit sino ba previous ex mo? Ha? Sino? Pwede bang first love na lang? Char. Ay, first love pala. First love mo yung naging last ex mo, ganon. Yung recently. Oo. O, para sa mga nakakaalam ha, alam nyo na. Yun yung Look hindi ako. sumulpot nung unang araw ng FB Live na to. Yung collaboration with influencers. Lupok ako, but not anymore. I'm a Reset. changed woman. Char. Naalala ko nung isang araw, lasing siya. Tapos sabi niya, ay, joke lang. Kwento ko pa ba? Konti lang, please. Wag naman lahat. Parang ganun din yun eh. Gaga ka, wala namang ano doon. Fast forward. Basically, ganun. Basically, Oo, basically. Sige. sabi niya ganito. Tumawag ako sa kanya, Gunet, pwede ka bang makasama sa collaboration? Pwede. Anong topic natin? About na lang sa pag-move on. Sabi ko, magda-drop name ba tayo? Pwede ba? Sige, si Jerby de los Reyes. Gago! Sabi. Tapos, hindi ko alam na lasing siya. Tangina, kinabukasan. Sabi ko, tuloy pa ba natin yung topic natin? Sabi ko, yung tungkol kay Jerby de los Reyes. Alam mo, sabi ni Gunet, wasted ako kagabi. May party kami. Ikaw napaghuhulihan ka sis. Ayusin mo. Hoy. Malay niyo, may bagong nagpapatibok sa puso ko. Hindi patay ka dun sa nagpapatibok ng puso mo. Jerby ka pa. Joke lang. Oh my God. Pero naniniwala ka ba sa second love at ano daw? Ang gulo eh. Tagalogin ko na nga lang. Yung tipong naging kayo nung unang beses, nag-break kayo, naging kayo ulit. Naniniwala ka ba na kaya pang magkatuluyan nun? Naniwala na nga ako tapos hindi siya, tapos nag-break ulit. Yun ba yung first time mo naniwala sa ganun? Oo, yung recent. Kasi yung pala yung pangalawa, like parang after 4 years, nagkabalikan, diba? Or 5 years even, nagkabalikan kami. Ulit. Tapos wala din. Oh, nag-break this din. time ba? Nung in a relationship ka after him, alam ko kasi yung nakarelasyon mo, tiga Australia din. Nung time na magkarelasyon kayo nun, nasa utak mo pa rin ba si Jerby no, by that time? Hindi naman. Wala naman na. Like, parang wala na talaga kasi ang tagal na din. Pero, Paano bumalik hindi yung ko kasi feelings? naiisip nun eh. Kasi, hindi ko alam. Wala na kasi talaga. Pero hindi ko alam paano nangyari. Bakit bigla na lang, ayun nga, after nun, parang nandyan ulit yun. Yung recent, diba? Baka Hindi yun ko yung alam. pinaka-first love mo talaga. Kasi may ganun, di ba? Oo. Yung hindi nawawala Actually, yung sakit, nandun yung memories. yung pinaka-recent ko, first love ko talaga. First love talaga. So, parang, amin ko nahirapan ako mag-move on. Pero nung nandun na si Noel naman, parang, wala na yung pain when it comes to Jerve. Tapos parang, hindi ko lang, siguro, sasabihin natin, pag first love kasi talaga, meron, kahit siguro sabihin natin 5% ng puso mo, meron kang certain space siguro para sa kanila. Hindi ko alam, pero Sa lahat? para sa akin, first love, tapos bumalik, I gave it a shot, hindi nag-work. So maybe yun na talaga yung tanggalin mo na talaga siya, diba? Pero sure ka na dyan. Para sa Paano akin. pag binalikan ka pa ulit? Ayoko Kasi hindi mo naman. masasabi, di ba? Ako masasabi ko na, ayoko na talaga. Because I used to have like a toxic relationship with my, like, yung pinakadati pang ex. Nagkabalikan pa rin kami. Kasi siya yung naging first love ko. Oo. May Pero, ganun, diba? oo. May ganon. Siguro talagang,
iba-iba lang yung coping mechanism natin when it comes to first loves, parang ganun. May nagtanong nga pala dito, paano ma-handle ang isang relasyon? O Gwyneth, ikaw na sumagot. Paano ma-handle? For me, if you're in a relationship, always respect each other's priorities, each other's personal time, personal space, ganun. Parang, huwag tayong masyadong, mangsakal ng tao. Kasi sometimes, your partner also need their own time. Kasi syempre, gusto niyo bang makalimutan nila yung sarili nila on the process of being in a relationship with you? Syempre, ayaw mo naman. And also, communication and trust. Alam mo yun? Trust, main key. Pag natanggal ang trust, wala na. Kasi, kahit nandiyan ang communication kung walang trust, mag-uusap kayo, pero yung past issues, babalik at babalik, magiging toxic. Para sa akin. Well, at times, ganyan kami ni Ana, to be honest. Like, she thinks our relationship gets toxic kasi she has trust issues. Well, same goes with me. I think it's because of what we have from the past. But at the end of the day, if you're really gonna end up with, if you want to end up with that person, you will change. Not only for yourself, but for that specific person that you're in a relationship with. Kasi it's really important talaga na tanggap ka niya kung sino ka from the past at kung ano ka sa present. Kasi yun na talaga makakatuluyan mo, di ba? May ganong point. Pero I was talking about siguro, yung for example, ng babae ko from the past, di ba? It will be hard for me if you break my trust on that kind of thing, like ng babae ka. It will be hard for me to cope with it. Sige, I will stay, but don't expect me to be the same and to have that certain trust. Parang ganun yung point Right. when it comes to trust. Right. Understood. So, si Jerby, nagloko siya dati? Or paano yung unang breakup niya? Unang breakup, we're really, yung first breakup, I think the reason was because we're very childish. We're not ready for a certain relationship na tumagal ng ganun katagal, pero we had barriers and complications talaga. And then, we realized maybe we're too young for this. And maybe we need to find ourselves again. And maybe soon enough, if we're ready for each other, we'll find each other on the way. So, para sa akin. So, you guys found it and then, at the end of the day, hindi pa rin nag-work, diba? So, hindi talaga para sa'yo. Ayun At least what's really important is you try. Ayun nga, when we met again, we decided to try it again. Because why not, diba? We were young back then, and now we're matured enough to handle a relationship. And then we tried again. And then it did not work out. So we realized maybe we're not really for each other. Maybe he is a lesson for me and I'm a lesson for him to actually parang may matutunan siya. Maybe we're both lessons for each other to be a better person of ourselves, to be a better partner. So ayun. It's still great na nagkita ulit kami the second time around. Right. So, yung pala yun, yung chika mo doon. Oo. So, ano nga palang ginagawa mo as of the moment? Like sa social media, ano nang ganap mo ngayon? As of now, as everyone know, I'm resting when it comes to vlog. I've been really lazy. It's because personal reasons na rin. Because I feel like everything's not, like, from the past month, I feel like the things that I'm doing is not working out well. So, parang, ako, na-down ako sa sarili ko. So, I stopped. But now, I'm trying to go back up. I'm trying to pick the pieces and fix everything that I ruined nung may mga pinagdadaanan ako. So, actually, kasi may mom called me. Talagang nawalan ako ng gana sa lahat. And then may mom called me. And she was like, wag mo sayangin yung vlog mo. Not because a person left your life, doesn't mean you're gonna let him take the dream that you also want. Alam mo yun. Nawala kasi ako ng gana, na-stress ako. And everyone knew that. Kasi they saw na I lost weight. Everything was changing. They noticed that. So, sabi ni Mommy, kung may aalis sa buhay mo, wag mong hayaang dalhin nila yung pangarap mo, yung goals mo sa buhay. Wag mong hayaang dalhin nila yon sa pag-alis nila. Tapos na-realize ko, maybe it's time for me to fix myself and to go back on what I love to do. Parang ganun. Right. So, anytime soon, you're gonna go back to vlogging?
Or Yeah, and I I'm think gonna go back. I saw you having like this audition somewhere like in a Mm-mm. Star Hunt. How was it, by the way? Because you went back to Philippines, right, for that? Oo, I went back in the Philippines for that. It didn't work well. I wasn't chosen to be one of them. Actually, this is my third time auditioning. So, parang inisip ko, maybe this is not my time yet, you know? If hindi ako mapili now, maybe next year I'll try again. I'll keep trying until siguro mapili ako, you know? Parang PVD is my dream ever since. So, parang you can't just give up on your dream. You gotta keep trying. You gotta work hard for it. And madami talagang ups and downs when it comes to reaching a certain dream that you really want. Right. So you mean for Star Hunt, you applied for it, I mean, you've auditioned because of PBB, right? So, Uh-uh. until what stage ka nakapasok? I actually forgot. I forgot na it was not a long time pero I wasn't sure. Pero I do remember meeting Direct Lauren and he's very nice. It's parang ayun nga he was telling me na I need to keep trying. No kasi hindi ako nakapasok and then I just said thank you ganon and then he was like I need to keep trying for my dreams, you know. Sometimes it's your luck, sometimes it's not. Maybe it's your time, sometimes it's not your time yet. So, you gotta wait for it, you know. You can't rush it para sa akin. Right. I see. Ako naman, nag-apply din ako sa, parehas na nag-audition sa PBB, di ba? Yung itong Oo, sa I think online. parang after a couple, ewan ko kung after a couple days na nag-audition na rin ako eh. Oo. Actually, I backed out. Nakapasa ako hanggang level 3. Oh, why did you back out? Hanggang level 5 lang daw yun. Nag-back out ako after level 3. Nakapaso ako ng level 1, 2, and 3. Mm-mm. And, nag-back out ako kasi nasa ibang bansa ako. And I think as of the moment, kahit makapasa, it's really hard to go back to Philippines knowing that if it's Mm-mm. going to start by December, well, in 2 weeks, you need to be at OWA. Babayad ka ng pang-ticket mo, pauwing Pilipinas. Plus, Plus, dual yung pang-hotel citizenship mo as pa. well. Plus, dual Exactly. citizenship. Hmm. Ang daming babayaran Ayun, ng papeles. ayun din. Actually, after audition, siguro after a week or so, tumawag si mommy. Si mommy, she's fine with it. Pero si dad, parang sabi niya, what's gonna happen? Eh, mahihirapan nga ako. Wala, hindi pa ako dual citizen. And then, I have school. I have university waiting for me. Sabi nila, Mami, paano pag na-accept ka? Masasayang din yung hard work ko sa studies ko kung iisipin mo. Sabi ni mom, just try to finish your studies and then go back and just do whatever you want. Parang ganun. Pero, alam mo yon pero as of now, I'm gonna keep trying. Siguro, hanggang sa matapos ko yung college life ko, I'm gonna be Pero trying sayang talaga. din yung ginastos ko dun dun nag-audition ako. Kasi yung Mm-mm. first audition was fine because level 1, lahat ng tao makakaalam when you posted it on Kumu. Because it's like a 1 minute Mm-mm. video, right? Less than a minute. You need to make like a Oo. introduction about yourself. And I passed there. And Mm-mm. then yung level 2, you needed to show your talent. Actually, the talent that I've showed is the one that I've posted on stories on Instagram Mm-mm. and Facebook. Yung talent ko, like lahat ng instruments na tutugtog ko, saka nagko-compose ng kanta. Mm-mm. Then yung pangatlo, kung ano daw yung magagawa mo para makapasok sa loob ng bahay. It's just a lot of things to do. So talagang in-effortan ko yung pumunta ako ng music studio, pumunta ako ng professional studio for the camera. Mm-mm. Pero at the end of the day, na-realize ko lahat ng ginastos kong pera, kung makapasok man din kasi ako doon, like kung makapasa ako, kung maging top 5 lang ako, yung 100,000 na yun, kikitain mo naman in few months lang dito. Oh. And And then think yung about visa, it as ano well. lang. Like, kung isipin mo din, you already have the opportunities, alam mo yun. So, parang, ewan ko, for me it's so much of a hassle sometimes kasi parang naisip ko, actually, after ko nag-audition, naisip ko, ang daming, ang daming, what you call it? Parang ang dami kong mali-left behind if ever it did happen. Parang ganun eh. Ganun yung nararamdaman ko nung mga times na nag-audition ako. Right. Kasi, Ganon din yung akin. Pakiramdam kasi oo. matatanggal na ako ng YouTube, may mga ganon. Oo, Tipong di ba? sa loob ng Diba? 3 buwan, pag hindi ka naging active, ang daming mawawala. Oo, di ba? You're already Diba? a Yung mga plans vlogger. mo. So, what else can you expect pa? Like, you're already blessed enough eh. Kung iisipin natin, we were already blessed enough. So, parang, we can probably try, pero, you know,
we can siguro accept na lang ng accept, you know? Hindi na pwedeng puro tayo at hindi naman laging achievements eh. Meron din tayong mga downfall na matatanggap. So yun, tinanggap ko na lang na baka hindi talaga para sa akin. Kasi normally, kapag nakapasa ka sa PBB, yung for me, as a side ko, after every 2 to 3 days na send ko ng video, umaangat ang level ko. And then after level 3, wala nag-message. Kasi out of 150,000, 3,000 lang nakapasa sa buong mundo sa level 1. And then kalahati ng kalahati yon hanggang maubos sa final screening, di ba? So, kung aasa ako ng aasa doon, inaisip ko, bukod doon sa YouTube ko, meron na din naman akong work dito. Kung kung mauwi ako ng Pilipinas, mawawalan ako ng trabaho dito. At kung ang mangyari, hindi ako manalo sa Pilipinas, hindi rin ako magiging artista. Pagbalik ko dito, ano mangyari sa akin? Wala akong babalikan. Di ba? So, yan. Feeling ko yan din yung point nila, mami, nung sinabi nilang kailangan kong tapusin yung studies ko before pursuing the showbiz kind of career. Parang ganun. Importante kasi ako talaga gusto ko mag-artista. May mga kumukuhang manager saka producer sa akin, pero sa music industry naman. Pero ako kasi sayang kasi yung talent when it comes to acting, music, sports, lahat magagamit. Kaso, baka hindi pa para sa akin as of now. Siguro pang vlog muna talaga. Ang maganda, may connections tayo, di ba? Oo, okay na yung ganun. Pero, ayun nga, di ba? Minsan may downfall. Accept na. Who knows, di ba? Ikaw, ano ba talaga pinaka-plano mo sa buhay? Ano yung goal mo? Ano yung dream mo talaga? Nung bata ka, tapos ano yung naging outcome ngayon? Actually, nung bata ako, gusto ko maging flight attendant. Tapos nung lumaki ako, gusto ko na mag-take ng nursing. Diba? Wow, smart. Biology is hard, to be honest. I hate biology. Pero ayun nga, I love siguro, learning biology. I hate answering. Exactly. siguro, basta dream ko, I need to finish my studies. Kasi feeling ko, if ever I do enter the showbiz business, may possibility na hindi ka sisikat eh. May possibility na hindi ka mag-boom. So, you always need your plan B that you know, and that's for sure na 100% na mag-work. You know? Right. So, para sa akin, I'll probably finish my studies muna, siguro, as of now, and then continue my vlogging with everything. Yung sa akin naman kasi, yung parents ko, they cannot make me study kasi nga, financially broke din kami, to be honest. Kaya nagsimula ako ng YouTube and then, yung kinikita namin sa YouTube isn't enough. Though we have compensations from other fans, pero mas kinailangan siya for my music career. So then I started working as a teacher again. And ngayon, kaka-stable ko pa lang. It's really hard when you're on other country na hindi ka naman talaga nag-aaral. Siyempre, libre yung student visa kapag ka nag-aaral ka. But when you're not, you need to pay for it yourself. And hindi affordable. Walang affordable na visa these days. Lahat may bayad. Not unless talaga paid by the government or like nasa school ka or nagwo-work ka, di ba? Complicated talaga yung sa akin. So, yun. Naisip ko na lang is, total, nag-YouTube kami ni Ana and sana talaga mapagbigyan kami ng pagkakataon ng tao na makilala pa ng husto and magampanan namin yung bagay na ginagawa namin sa pagiging vlogger para makapagpatayo kami ng bahay dito or dito na lang ako titira kasi I'm not planning to go back to Philippines. I'm a smart street type of person na mahirap kasi ang Pilipinas, 'di ba? And yung economy natin baksak. Alam mo naman nandiyan ka ngayon, 'di ba? Hirap sobra. So, I'm gonna choose what's best for me. Kahit sobrang nakaka-homesick, mas pipiliin ko yung Thailand. In fact, nandito naman na si Ana. Nandito magulang ko, 'di ba? Especially siguro isipin din natin yung future, like having a future family and all that. When it comes to job-wise and school-wise, it's always better overseas kung iisipin mo, Siguro, hindi ko alam as of this, like siguro pag nag-reach ka talaga ng certain age, ma-realize mo lahat eh. It's not always yourself. You'll realize the future family that you will have. Right, exactly. So yun, naisip ko nga rin talaga na, ikaw ba, naisip mo din ba yun nung
nagtungtong ka na ng 18. 18 ka na, di ba? Or 19? Ilang taon ka na 19, ba ngayon? 19. 19, see. So, ako kasi, nung teenager ako, like 18 years old, I didn't really know what I was up to. I've explored a lot of things, pero it didn't turn out well na yun talaga yung plano ko, dun mapupunta talaga yung gusto ko. Oo. See, I was expecting to graduate on a university, but nag-stop ako. Never kong in-expect yun. Kasi we were stable eh. And you don't really know what can happen to your life like few years from now. So, everything that I've planned didn't turn out well. So, ngayon, nagtatrabaho ako, nagbablog ako. And if people think na talagang mayaman ako, siguro privilege ako to become an influencer. Pero at the end of the day, being an influencer pa rin can mentally break you and can basta sa Oo. maraming paraan kaya kanyang sirain din sa totoo lang. Especially, you know, being an influencer basically is you being publicly out there on social media. Yes. Other people think it's very nice, that other people knows you, a lot of people adores you. Pero, ang hindi kasi nila alam is the things that's happening behind that. Like, Mismo. not all influencers are perfect, And then, siguro, minsan nga may magawa lang konti na mali yung influencer. Everyone, lahat makikialam. Without even thinking how emotionally draining and how it can affect a certain person. Like, at the end of the day, Right. influencer or not, tao ka pa din, may pakiramdam ka. Makarinig ka ng konting bash, they thought you're coping well just because you're influencer, but no. There's influencers who still have suicide thoughts, even though everyone adores them, but you don't know what they're going through in their life. Parang ganun. Hindi ko alam. For me, I need to put it out there kasi Ako before ha. Right. kasi almost lahat ng iniisip nila, being an influencer is someone actually perfect, diba? Yun yung nakikita nila eh. Perfect. To the point na magmura ka lang, it's bad, Right. And then, to the point na parang feeling nila we're very numb, which is hindi. Hindi po kami manhid. It's just that we try our very best to cope with it ourselves. And then, obviously, everyone's clueless, pero we also get really drained. So, ayun lang. Yung para sa akin naman, ako kasi dati, parang sabi ko, tinitingala ako kasi mga influencers, mga vlogger, mga artists, mga artista, lahat sila. Kasi sabi ko, ay sikat sila. Tapos nakikita ko yung comment section, dami nagmamahal. Then one time, kasi ako mahilig ako mag-post, diba? Nakikita mo naman na magkaibigan pa lang tayo, tapos hindi pa tayo sikat. Nagba-viral ako. May time talaga na nagba-viral ako. Hanggang sa nakilala na nga ako kasi nag-vlog na rin ako, kumakanta na rin ako. But the hardest part about being an influencer na realize ko, madaming mag-a-admire sa'yo. And you appreciate it so much. But, hindi talaga naiisip ng tao na ina-appreciate mo sila kasi ang nakikita lang nila is nagdadrama ka and namomroblema ka sa mga binabash ng yung pagkakabashay ng mga tao. But they don't understand na we appreciate. It's just that hindi lang siya draining, nakaka-anxious siya. Binibigyan niya tayo ng anxiety, yung pagiging influencer. Kasi may mga bagay na gusto nilang gampanan natin na hindi naman natin kaya. But we are trying our best. When in fact, I've just realized lately during quarantine na we don't even need to try. Because we ourselves is enough na. We are Tapos, enough na alam mo talaga. yun, especially for yung mga couples na nagiging publicly out on social media. Parang, kasi na-try ko to recently eh. It's like, there's this certain couple very out on social media. To the point na parang, we're friends. We're great friends. Tapos nakita nila, friends kami with all social media accounts. Parang, everyone was calling me na parang, malandi ka. I was like, kaibigan ko yan eh. Parang ano iniisip mo? Actually, to be honest, I have friends na minsan, they call me late at night. They get suicide thoughts just because of the things that you or the other people are saying. Alam mo yun. Feeling nila kasi nakukulong na sila. Ganun. Kaya sana, konting pang-unawa lang. Sana. And to be honest din not only, the advantage of being an influencer, it can make you famous.
it can make you look good to other people, and it can gain you money. But the disadvantage is you can have bashers, and you cannot gain any money because when you're an influencer and you got a basher and you got a weak strength, then you get depressed. And when you're depressed, you need to go to a psychiatrist, like what happened to me, because I was depressed. I was suicidal. I have insomnia because I cannot sleep at night thinking about the past, about the present, of how people are treating me, ganon. Because I felt like I was a trash, you know? I come to that point. You know, yung tipong pakiramdam kasi ng ibang tao naging sikat lang ako. Hindi naman sikat, yung kilala. Alam mo yun? Iba naman kasing sikat sa kilala, di ba? Yung Ay, parang parang nakilala na ako, adored, lumaki na sabihin na daw lang ang ulo natin. ko. Yes, lumaki na daw yung ulo ko. But the truth is, natatakot ako makipag-usap sa tao kasi nga, hindi ko alam kung sino na yung totoo at hindi sa akin. I remembered so many people, Bimbia, charot, na hindi nila, they don't used to talk to me, but now they do. Because they needed something. And they're asking for something. And the fact na, pag hindi mo napagbigyan, masama ka sa paningin nila. It's okay kung masama lang sa paningin nila because we cannot please people, but sisiraan ka. And hindi ka lang naman influencer eh. Human being ka rin eh, di ba? You need respect and you need your own time, your own space. Kasi may sarili ka din buhay. Ayun So, nga. yun nga. Pakiramdam ko lang Dumating ka na ba sa point na parang, walang kulang. Sobra pa nga. Grabe. dumating ka na ba sa point na Nakakapagod. parang, nahihiya kang pumunta sa place na sobrang daming tao? Well, nung time na, okay, when I was with my ex Trisha, we've been to different places kasi. And I was known in that place. Like, saan ba yun? Sa Jose Rizal Park ata yun. Ewan ko kung saan yun. Basta pumunta kami doon. Tapos may mga nagpapa-picture. Kahit sa festival, sobrang dami. But it was fine with me. I think it was fine with me. Pero, sa side yun ng pagiging influencer. Sa side naman ng pagiging Jemay Santiago lang, yung normal lang na tao, natatakot ako. May times na ayokong makipag-usap sa tao. I want to isolate myself from people kasi pakiramdam ko, konting salita lang, parang ginugugol ako ng mundo. Oo Ganun. din. Oo. Bakit? Pero ayun. Sa'yo, bakit? Sa akin, sometimes, may mga days na gano'n na parang nahihiya akong lumabas sa madaming tao. Not because malaki ulo ko or ayoko humarap sa tao or whatnot. Pero parang feeling ko kasi konting kibo ko, iisipin na agad nila, ay, ganito ka pala, ganito ka pala. You know, kasi sa social media, ang ipapakita mo lang yung gusto mong ipakita eh. Yung Alam mo good yun? things about you, of course. Oh. Because all of And us then- sugarcoats. Hmm? All of us, we sugarcoat things. Oo. Especially Sometimes in we social do, media. sometimes we don't. Pero ayun nga, parang pagdating sa labas, so sobrang daming tao, especially pag kilala ka nila or whatnot. Minsan may masasabi sila na, ay, ganito pala yan, ganito pala yan. Pero ang akin lang kasi, there's always a note na when it comes to social media, makikita nyo kasi yung most of the time good sides. Hindi mo makikita yung bad sides eh. Diba? So, so pag nasa public ako, parang super kinakabahan ako sa actions ko. Ganun. Kasi hindi Kasi ko alam bawal kung nga ano magkamali. nag-iisipin sa akin. Kasi yung Oo. pagkakakita nila sa atin sa social media, maayos. Kaya Oo. ako, when I am actually bold, talagang all out ako. Kung ano yung ugali ko off-cam, yun din ako on-cam. May oras na ganun. Oo. Pero may oras talaga na nagkakamali ako on-cam na hindi ko sinasadya, na never kong nagawa off-cam naman. Oo. So, ang pakiramdam talaga ng tao, kaya hindi mo maiwasang may mambabash sa'yo. Yun ang hirap, di ba? Ayun nga eh. Talagang kailangan mong matutong mag-accept ng certain opinions from certain people. Tama. Yun lang talaga. Kailangan lang talaga natin mag-adjust bilang tayo mga influencers. Pero sana maunawaan din yun ng mga ng mga taong hindi influencers kasi not unless they're in the position na influencer din sila, then they will understand. Ako, when I wasn't an influencer, nagbabash ako. Nagbabash ako ng influencer. Pero nung ako yung naging influencer, I realized everything. Ngayon, naiintindihan ko yung sitwasyon nila. Ganun pala.
Diba? So, yun. Ayun lang din. Wala lang. Naglabas na kami ng hinanakit. Oh, naglabas ako. Hindi, pero yun nga. Ang ganda, ayos din yung pagkwentuhan natin, para kilala din tayo ng tao. Not everyone really knows us fully. Hindi mo talaga may iwasan may mga taong ibabash ka just because they saw what you are, what you have on SOCMED, like on cam, pero off cam. Pag hindi mo kilala guys yung isang tao, Oo. like Pero, off cam, diba, we try our very best shut naman up. to be real. Charot. We try our best naman to be real on cam. Pero syempre, meron pa rin at other sides of us na hindi naman na ilalabas agad. Parang ganun. Yeah. Pero lahat naman kami, kahit naman influencers, may bad sides din naman. Oo. Hindi sa Hindi rin kami pinagtatanggol ko yung mga perfect. Wala namang influencers, perfect. kasi wala naman, mismo, walang perfectong tao. Lahat tayong nagkakamali. And, alam mo, being an influencer, I don't count it as, yung may label na, kumbaga sa label ng ira-relationship, yung atin, may profession. Hindi profession ng pagiging influencer eh. Ano siya, kumbaga kasi vlogger ka, ikaw yung napapanood ng nakakarami. Obligasyon mo siya na gawin yung part mo para makapag-influence ng tao sa magandang paraan. Pero yung mga influencers, tulad ko, hindi ko ginusto maging influencer. Ang gusto ko lang maging vlogger talaga. Yung, sige, maging kilala for marketing strat pero yung magpasikat, not really. But people thinks differently naman kasi, di ba? Kanya-kanyang opinion. Ayun nga. Yun din yung point na, di ba sinabi nga natin, talagang pag oras mo, di ba? Kahit wala kang ang gawin kung talagang time mo. Tama. So puro na lang sila puro watching Wala nang nagtatanong Kaya nga, ba't parang nagalit kayo? Naghalit, nagsialisan. Hindi, okay lang yan. Yes, master. May mga tanong, gusto mo ba magbasa? Ay, mag-shoutout ka pala muna dun sa mga nakapasok ngayon. Ha? Mag-shoutout ka muna. Okay. Alam mo bakit papatay-patay yung call? Kasi kanina pag tumatawag. Ano? Kanina pang may tumatawag. Ay. Well, hindi ko actually mabasa masyado yung comments. Pero, ayun. Ay, Wala Gwyneth, na akong masabi. regarding pala dun sa donation, na-receive na rin pala ni RC Silvestre kasi yung kay RC Silvestre, siya yung Gcash for Rizal. Balik Okay. kami sa PayPal ni Gemma and Ana and ikaw yung sa Cagayan Valley. Cagayan. Oo. Right. Na, And yung sa nasa Bicol, other dun phone, sa admin ko. nasa other phone kasi yung sa Gcash for Cagayan Valley. Pero I'll check it probably later, after ng live. Tinanggal mo na lahat ng ng budget mo para alam mo talaga yung specific money na pinasok nila. Aha. Hindi, kinlear ko naman yung Gcash ko para yung Oo nga matitirang pala. money sa Gcash ko, puro yung naipapasa lang. Kinlear ko na yung Right. Gcash ko. Right. Kasi pag ang mangyayari ata is, yung sa'yo na, yung kay RC. Kasi may mga charity kayo na alam. Kasi wala, gusto ko lang talaga sa ganitong paraan. And yung sa So, Bicol, kung kumbaga, gusto mo rin pala magpadala, pwede din doon. Yun naman, Gemma and Ana Fab, magpapadala sila sa 29 ng November. Next week. So, kumbaga, sabihin natin yung mga Gcash, kami na bahala mag-process kung paano makakaabot doon sa certain place na nilagay natin. Sige. Kung Cagayan Valley ka, di ba? Cagayan Valley yung sa Gcash mo, di yung pagbibigyan mo ng pera nun, yung talagang legit na mapagkakatiwalaan, like specific charity organization. Wag lang government, kasi alam mo naman, iba dun corrupt. Ang hirap ng ganun no? Madami namang charity as of now. Tapos parang may kakilala din ako. Pero I'll probably need to talk to her again. Right. You know, to be honest, Gwyneth, kung wala lang talagang COVID-19, malamang lahat tayo nasa Pilipinas ngayon. Ako lang ang wala. Magsasama-sama tayo. Kahit tayo na lang mga influencers pumunta sa mga city, papayag lahat ng influencers. Kasi ang hirap pa kasi. tayo. Totoo, di ba nandun na tayo nung isang araw pag Kaso, grabe din kasi, talagang dubog hindi rin tayo makakapasok sa mismong lugar. Baka Except if wala you pang have like, kalahati, sira na yung kotse. talagang, or like, kailangan siguro natin talaga makipag-communicate sa mga
may-ari ng eroplano, may-ari ng bangka, gano'n. Grabe yun. For sure. Kaya, oo. Grabe yun, nakakaawa yung mga tao doon. Ano pa lang ang Sobra. naisip mo nung malaman mo yun? Buti hindi kayo nasalanta dyan, no? Buti Hindi naman. naman. Sa Pangasinan, hindi naman. Pero, nung May dumating ako part, dito ha? may part sa Pangasinan, hindi naman, pero yung sa town ko, hindi naman masyado. Pero nung pagdating ko dito sa Nueva Ecija, makikita mo pa yung malalaglag na tumba na mga na puno, ganun. Makikita mo talagang meron So, nasa apekto. Nueva Ecija ka right now? Oo, kakadating ko lang Oh my dito gosh. siguro. Saan ka sa Nueva Tuesday. Ecija? San Antonio. San Antonio. Hindi siya familiar. Sa Gapan ako eh. Gapan, medyo malayo. Medyo lang. Mga Si Justin Manalo, tiga Gapan din daw. Oo. Yung makakasama natin bukas. Si Justin Doon pala siya. Manalo. Oo. Taray. Sana no, pagka umuwi tayo ng Pilipinas, lahat tayo magsama-sama. Kaya nga, kailan ko uuwi? Pag nawala, kasi ang plano talaga namin ni Ana was supposed to be araw ng anniversary namin. Pero dahil may COVID, hindi ako nagtrabaho, so Mm-mm. hindi natuloy yung plan. Plus nagka-COVID nga, ma-OOWA ka, plus ang mahal ng ticket din. Tapos hindi pwede eh, bawal. Sarado border. Oo, border is closed. Merong mga special flights, pero syempre mahirap pa din kung ang isipan sa super magastos. Charter flight. May special flights, pero super mahal. For sure. Ang pinaka-ayoko yung swab test. Nakakanghilo daw, sobrang sakit daw. Yung? Swab test. Oo! Oh my God! Parang hindi ko pa na-try, pero nakikita ko kasi. Parang siyang cotton bud na sobrang haba. Kadiri. Alam mo ba, sa Amerika ata or sa London, sa Canada ata, kasi nakita ko si Justin Bieber nag-swab test. Ginanon lang sa ilong, hindi naman pinasok. Ginanon lang. Oo, ginanon lang, sa labas lang. Oh? Bakit? Di ba dapat papasok yun parang hanggang dito yata? Oo, pero advance kasi sila eh. Advance yung ano nila. O, sa bagay. Oo. Diba? Depende rin siguro sa country kung Sa paano. bansa. Kasi syempre iba-iba yung Iba-iba yung... Siguro sila, kahit yung pinaka-tuk-tuk lang, kaya nilang makita. Kasi Oo. high-tech yung gamit nila eh. Pero sa Pilipinas kasi, baksak na economy, anong expect mo makakabili ba sila ng machine na pangkita dun sa mga COVID-19, di ba? Pag-testing. Depende na lang Legacy. talaga kung nasang country ka when it comes to swab testing. Yun din. Buti nakauwi ka ng Pilipinas ha, from Australia. Hindi ka ba inabutan Actually, ng COVID? February 9 pa ako nandito. But what about the COVID? Kasi COVID was there since when? Not Feb. Wala nung Feb. Kasi nung dumating ako dito, everything was normal. Nakapunta pa ako ng Bulacan, Manila, everywhere. So after a month or two, tsaka yata nagka-COVID nun. Parang ang dami mo atang ari-arian dyan ha. Galaan mo sis. Pero hindi naman kita nakita nung nasa Muntinlupa ka nun. Ha? Saan ka ba sa Muntinlupa? Hindi ko nga alam na. Ano ba yan? Yung Ilan Mayaman taon ka lang ba Street. dun? Mayaman Street nga yun. So mayaman kayo? Oo. Ay, gag. Ay, alam ko sa mayaman kayo. Saan ba yun? Malapit sa Putatan yata. Putatan. Papasok? Hindi ko alam. Hindi ko na rin alam Putatan. Ang alam ko lang bayan eh. Tiga dun kasi ako sa bayan. Basta dun. Bumisita ako dun pero super tagal na. Saka alam mo ba, yung second floor ng SM, iba na. Umuwi ako. 3 years ago na umuwi ako, iba na. Binago na nila. Medyo pumangit na inapangitan ako. Bakit naman? Mas better siya before. Compared to now. Hindi ko pa kasi talaga nabivisit Nabivisit talaga. Talagang Like, yung never last ko visit talaga ko siguro nadala doon, si Ana. 6 years ago. Arte pa naman ito. Ang maganda pumunta sa festival, punta tayo doon pag umuwi ako ng Pilipinas. Ano, tara? Oo, pero sana sabay naman tayo. Oo, pero sana naman libre mo, di ba? Charot. Ay, nahiya naman ako dyan. Nahiya ako sa inyo. Alam mo Joke. yun? Ay, by the way,
maibang topic tayo. Ay, baka naman maano ka. Makakasama ko pala si Jerby de los Reyes pag uwi ko ng Pilipinas. Kasi sabi ko, sabi niya kasi, magkikita daw ba kami pag uwi ko ng Pilipinas? Sabi ko, sige. Sabi ko, basta libre mo. Sabi niya, sige, malaki naman ang racket niyan. Kasi nga, di ba may bago siyang movie. Gusto mo sa mama? Alam mo ba, may lagnat ako nun. Hindi nyo alam? Sa araw na yon. Oo, may sakit ako nun. Buisit. Ewan sa'yo. Mga katwiran ninyo. Pero may Ay. chances pa na maging magkabati kayo? Or like, kung hindi kayo okay, for example, like, yung good friends, or kahit wala na. Casual. Pwede pa. Casual, like, just, pag nag-pass by, like, hi, ganun na lang. Hi, Parang wala na. hi. Wala Pero na not to the... yung nag-hi tapos titigil, tapos mag-uusap for a bit. na Wala. ganun. Parang, hi, kamusta? Okay, bye. Parang ganun. Oh, ingat ka. Bye. Na-imagine Hindi ko ko mukha ni maisip yung Jerby. ano, Tapos hindi yung ko mukha mo maisip good ganito. friends. Our Yung friends. mukha mo Casual lang ganito. kami. Hi. Hi. Yung mataray. Akala ko talaga mataray ka. Nung, first Alam mo impression ko ba? sa'yo. Akala nilang lahat. Kasi daw, pag nakikita nila akong public, lagi akong, siyempre, di ba, alam mo, yung mukha ko kasi resting bitch face, hindi ko siya makontrol. Parang kay Ana, to Ganun- be honest. Ganon talaga yung itsura ko. To the point na ayaw nila akong i-approach kasi daw parang sungit-sungit ko. Pero ano naman cute ka naman pagka nasayaw. Pero, basta yung pagka nagsasalita ka, yung pag nakangiti, okay siya. Cute siya. Pero pagka yung normal face na nakasara, parang resting bitch face na. Tapos parang akong galit sa buong mundo. Di ba? Oo. Ang dami nagsasabi actually. Tinatry kong baguhin pero wala akong magawa para mabago. Ganyan na talaga mukha mo. Ako ba? Ano bang mukha ko? Tangina kasi mukha daw akong tukom. Sabi ko, hindi na tayo friends. Joke lang. Uy, in-story ako ng tukomi kasi sabi ko sa kanila, kamukha niyo daw ako. In-story nila yun sa Instagram. Tuwa nga ako. Ay. Sana all, diba? Sana all. Collaboration sana. Kaya nga Baka naman. gusto pa Ako rin yung sister niyo. magka-collaboration, ganito kalayo. Ito sila dito. Ewan ko ba, pupunta ba yung mga yun dito? Ewan ko doon. Anyways, Alam ilang mo, oras na ba tayo mag-uusap? Hindi ko alam. Anong oras na ba? Wala akong idea. Babe, what time is it? 10 na, puta ka. Gago! Oh my God! Sige na. Sige. Para lang tayo casual talk lang habang nandito Kaya sila. nga para tayong magka-video call lang. Alam mo? Oo. Sana nag-video call na lang tayo. Oo din. Oo din. Ano pa lang gusto mong sabihin bago tayo magpaalam sa kanila regarding So, the donation? Everyone, if you guys wanna donate, numbers are on the captions. Tapos, I hope everyone try their very best to help. Kahit nga magbigay lang kayo ng piso, it's Piso. a big difference. It's a big difference. So, ayun, I'm encouraging everyone to at least try to help, alam mo yun, kasi we're lucky enough na nakakapanood pa kayo ng lives, nakakapag-live pa kami. We're lucky enough, parang ang daming taong nasalanta na hindi man lang, alam mo yun, wala nga silang mga bahay as of now. So, Bisan daming namatay. and a daming deaths din. So, please try your very best to help. Piso, 2, 10 pesos, 20, everything is acceptable. 500. Walang judgment yan. -1 daw sa Lord, sa heaven daw, pag di nakapagpasa. Hindi, joke lang. Nadama yun, Panginoon. Hindi, ganun. Di, So, okay lang. ayun, Any amount of money would be accepted. It's appreciated. Mhm. So, ayun. Okay. Tuloy mo yung pag-vlog mo, ha? Ha? Sayang yun. Tutuloy ko Tuloy mo yung yan. pag-vlog mo. Manonood ako. Tutuloy ko. Ano nga ba yung sabi mo doon? Yung sa vlog mo na yun, Gwyneth? Kasi every vlog mo, welcome back, guys, to our YouTube channel. I'm back at it again. With new With to another video vlog. because why not? Wala kayong ayun. pake kung mag-video ako. Kita ka yan. Back at it again with another vlog. Why not? Because why not? So, ayun. Yan. Ang tagal. Ayun nga, Piling ko guys. mga 5 minutes na kayo nag-usap. Seryoso? Parang ang bilis.
Ito nga yung pakiramdam kong pinakamatagal na talk eh. Yung usap Totoo natin ba? among all the vloggers. Kasi sila kumanta lang. Alam mo ba si Chloe Redondo, 30 minutes lang yon. Oh, Less than 30 minutes, oo. alam niyo, pasalamat kayo di ako marunong kumanta kasi kakanta lang ako ng kakanta. Sumayaw ka. Girl, sumayaw ka nga. Pakitaan mo nga ngayon. Girl, please. Ay, hindi ako Magpapasa sila ng ready. pera. Sumayaw ka. Pwede ba next time na lang? Visit. O siya, paalam na. Paalam sa lahat. Ay, Sige. paalam sa inyo lahat. At maraming salamat, Bye. Gwyneth Sernetios, for giving me this Thank you. opportunity na makasama ka dito sa a collaboration with all the influencers na love-love Thank you ng so iba much. for this charity. Thank you. And hope to see you soon back there in the Philippines. And stay safe Sige. kayo dyan, ah. Ingat kayo. See Regards you. naman kay tita-tita. Bye-bye. Bye. All right, so back at it again with another fucking Facebook Live alone. Baby, come here. Yeah, come here. No, just come here. So before I end this live, I'm gonna show you my bibe. Come, bibe. Woo! Mamaya na yung ano, yung usap. You stink. Alright, so magpapaalam na po kami and guys, we really hope to see you tomorrow because tomorrow we are going to be with Justin Manalo and another influencer na talaga naman kilala ninyo, talaga na legit na kilala ninyo, no? So yes, we're gonna say goodbye now. Come visit us. Alright guys, yeah, me too. But I need to take shower. Bye bye guys and we love you. And for all the donation pala ha, paki-message na lang sila. Legit yung mga yan, pakipasa na lang po yung pera sa kanila. And mga admins ko yung iba and mga kaibigan ko mismo, mga influencers. So, maraming salamat sa inyo. Ingat kayo palagi. Peace out!